mga suki naming manunood at samahan niyo po muli ang inyong kaibigan sa pagtuklas po ng mga bagong kaalaman tungkol sa kalusugan. I'm Lalaine Saron Alfanoso, dito po sa programang Health Unlimited. Hello there! Kumusta po kayo? Welcome po sa isang oras na punong-puno ng information, isa pong oras ng talakayan, isang oras ng tanungan kung paano po mapapanatiling malusog ang katawan at kaaya-aya sa paningin ng tao at ng Diyos. Minsan ang buhay ay parang isang saglit lamang. Kapapanganak pa lang, mababalitaan mo na siya ay pumanaw na. Masaklap pa noon, ang mga oras at araw na nilagi at pinirmi niya sa mundong ibabaw ay punong-puno pala ng dalamhati, karamdaman at mga pasakit. Subalit, dapat natin pong malaman na wala po sa original plan ng ating Panginoon na tayo po ay magkaganito. Our Creator and our Maker planned for each one of us children to have a long, abundant, quality life, a perfect life, so as to say. Pero nakakalungkot isipin mga kaibigan na ang lahat ng magagandang plano ng Panginoon ay napako at biglang naglaho ng isang bula. Nang ang unang magulang natin na si Adan at si Eva ay nagkasala. Pero kahit nagkaganon, hindi pa rin po natapos doon ang pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating Poong May Kapal. Hindi pa rin po siya nawalan ng pag-asa na tayo po ay makaahon sa mga pagdadalamhati, mga kahirapan at mga pasakit dulot ng mga sakit at kamatayan. Kaya nga po nagtakda siya ng mga tagubilin sa bawat isa sa atin na dapat po nating sundin para kahit na may babadyang mga sakit at kamatayan sa atin ay makaranas tayo ng isang Eden sa lupang ito sa pamamagitan ng magandang pamumuhay, sa pamamagitan po ng healthy lifestyle. Yan mga kaibigan, ang buod ng ating balitaktakan sa episode na ito. Ito po uli ang inyong lingkod, si Lalaine Saron Alfanoso, and I would like to invite you all na samahan po ako sa isang oras na balitaktakan, talakayan, dito po sa programang Health Unlimited. I would like to invite you now mga kaibigan na buksan ang inyong Biblia sa verse sa Bible at ito po ay matatagpuan sa Exodus 15:26. And he said, "If you will give earnest heed to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight and give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have put on the Egyptians, for I, the Lord, am your healer." Alam naman po natin na sa kapanahunan po ng Egyptians, doon po at noon naglipana at nagsimula ang iba't ibang klase po ng karumaldumal na pamumuhay na humantong po sa karamdaman at maagang kamatayan. Ayon po sa world history, ang haba at ang tagal ng buhay sa panahon na yon ay 40 years old lamang. Bagay na nakakatakot, di po ba? Ngunit sadya po itong totoo. Ito ay sa kadahilan ng mali at abusadong kaparaanan ng kanilang pamumuhay o yung tinatawag na lifestyle. Kaya nga nagpursige po ang ating Panginoon na bigyan tayo ng mga batayan, ng mga alituntunin na dapat po nating gawin ayon sa Biblia na dapat nating pagkalinangin ang ating pamumuhay para sa ganoon mga kaibigan ay walang anumang sakit at karamdaman ang dumapo sa ating katawan. Ang talata na ating binasa ay isa pong napakagandang promise, di po ba? Para sa bawat isa sa atin na hindi na siya magbibigay ng karamdaman, mga pasakit, if and only if susundin po natin ang mga tagubilin niya sa atin. Mga kaibigan, samahan mo ako sa panalangin. Father God, I'd like to pray for understanding and discernment. As we go about our program, I pray for healing, dear Father, to all those who are sick. I'd like to pray for health, for peace of mind, for happiness to all our televiewers. This I pray in Jesus' name. Amen. Well, mga kaibigan, medyo napapaiyak, pero nakakatabwa ng puso, ano?
napasimulan po natin ang ating talakayan, ang ating pong programa with a prayer. Ngunit ano nga po ba ang tagubilin ng Panginoon sa atin tungkol sa ating kalusugan? Ano po ba ang prinsipyo ng kalusugan na matatagpuan po sa Biblia? Panoorin po natin ang video na ito and we will be back right after this. Vegetarianism, isa sa pinakainat topic sa ngayon, lalong-lalo na sa mga nagpapaseksi. Di nga ba't ito ang original diet ng unang panahon? Nung wala pang masyadong naimbento kung ano-anong pampasarap at mga preserved na pagkain, tanging gulay at asin lamang ang sangkap ay maari mo nang kainin noon. Kaya nga sinasabi ng mga tao noon ay mas mahaba ang buhay at di hamak na mas malusog at malakas kumpara sa ngayon. Ang orihinal na pagkain katanggap noon ay malaki na ang ipinagbago sa ngayon. Kaya nga kaliwat kanan din ang development ng mga pagkain na siya ring dahilan ng pag-usbong ng mga di maipaliwanag na sakit. Saan nga ba nagmula ang kaisipang vegetarianism? Kailan din ba natin masasabing tayo ay vegetarian at paano ba natin maiiwasan ang mga pagkaing hindi vegetarian? Ang original diet sa Bible ay yung sa Garden of Eden, di ba? Yung sa Genesis 1:29, yung plant yielding seeds and its fruits, sabi ng Diyos, yan ang magiging pagkain mo. Ako I personally believe, kasi as dietitian, ang the best dietitian ang Diyos. Kasi siya yung unang may prescription di ba? Siya yung unang nagsabi na ito yung pagkain mo. And as dietitian, ngayon kami yung modern dietitian, kami yung pinapaniwalaan ng tao na anong kakainin? Ito ang kakainin mo. Ako parating nakalink doon sa sinabi ng Diyos kasi siya nga ang pinaka-the best dietitian. At siya yung unang-una talagang may diet prescription. At yung unang diet prescription na yun, wala yun talagang, kumbaga, no preservatives added. At saka walang lalaban doon sa katotohanan na siya talaga yung makakapagpagaling. Ngayon, ano yun fruits, nuts, and grains, sabi sa Bible. Pero yung vegetable was added after the fall. Okay? Nung nagkasala na si Adam and Eve, wala na yung perfect diet. Di ba yung Garden of Eden talagang perfect diet yan? But after the fall, nung nagkasala na si Adan at si Eva, umalis na sila sa garden. Pag alis nila sa garden, alam nyo, nakakatuwa. Dahil diyan yung panahon na naglagay ang Diyos, pinayagan ng Diyos, kumain si Adan at si Eva ng vegetable. Ngayon, bakit ang prescription ko ngayon yung after the fall? Ngayon kasi kung ako mag-handle ng pasyente, ang concentration ko yung after the fall. Kasi wala na yung diet na original na binigay ng Diyos. Wala na yun Wala na yun. Wala nang Garden of Eden. Hindi na ganun ka-perfect yung mga halaman natin. Ganun. Kasi ditong after the fall, yung vegetable was added. Alam niyo ang recent findings ngayon? Ang vegetable, so far sa lahat-lahat ng pagkaing halaman, kung pataasan ng ORAC units, oxygen radical absorbance capacity, ang bilis mo makaabot ng level mo ng ORAC units kung parati kang may gulay na dahon. Binalikan ko yung after the fall na sinabi ng Diyos na herbs, na vegetable, kakain kayo. Okay? Kaya kung akong papaplanuhin ngayon ng pagkain, sa mahirap at sa mayaman, sabay lang gagaling yan, ha? Pantayan, ha? Walang favoritism dito. Yung mayaman, mas mabilis gumaling. Yung mahirap, walang pera. No, hindi. Kasi I would be giving them yung pagkain na indigenous, yung local. At saka fair ang Diyos, ha? Ibig sabihin, Pilipinas, mahirap na bansa. Amerika, mayaman na bansa. Hindi ibig sabihin na sila lang yung merong benefit, ha? Ang message ko is, we have to learn a lot. Kasi ang karamihan sa atin, we're just ignorant. Yung hindi lang natin alam. Pero education is really powerful. Napakagaling pagka mas mag-aaral tayo. And yung katawan natin has the ability to heal itself. Nakaka-recover tayo kung anumang damage ang nagawa natin sa katawan natin. At yung katawan natin, meron talaga yung ability para pagalingin ang sarili natin. Kaso lang hindi natin binibigyan ng chance. Now, yung original diet na binigay ng Diyos, siya ang pinaka-powerful na diet sa lahat-lahat ng diet. Kasi siya lang yung merong pinakamataas na capacity. And if we would be measuring the oxygen radical absorbance capacity, ang dali-dali nating makaabot yung level when it comes to prevention ng sakit, when it comes to yung mga prevention of aging process, and even reversal of diseases. Ngayon, yung change, mahirap gawin yan.
Pero, lahat tayo kayang mag-change. Okay? Lahat tayo kayang-kaya natin yan. Lalong-lalo pa kung di-desisyonan natin. Pero yung decision minsan, kulang pa rin yan. No? Ako, lahat ng pasyenteng nagpupunta sa akin, sinasabi kong mahirap yung kaso nyo. Hindi ko alam ang solusyon. Kasi marami sa kanila, yung mga cases ba na talagang mahirap. May lupus, may upgraded na lupus, for bypass na sila, may stroke sila, ganun. Pero sabi ko, ang hirap ng case nyo, pero isa lang alam ko, you go to the best healer. Ang Diyos yun. Ibig sabihin, when you go to God and you claim that He is the best healer, God will really supply us. Bibigyan tayo ng lahat-lahat ng kaalaman, bibigyan tayo ng inspiration, bibigyan tayo ng willpower, bibigyan tayo ng lakas ng loob, bibigyan tayo ng maraming strategy para hindi tayo makakabitaw sa original diet. Welcome back to Health Unlimited. At mga kaibigan, nakita po natin sa video na ang original plan pala talaga ng Panginoon ay para sa sangkatauhan, bawat isa sa atin, na magkaroon po ng mahabang buhay. Life for eternity. Wow! Kaso nga lang po, dahilan sa kasalanan, kaya tayo nagkaroon ng mga sakit, may mga karamdaman at kamatayan. Now, meron pong nasasabi sa Biblia na dapat bawat isa sa atin ay sumunod sa batas ng kalusugan. Ano yan? Ano ang mga alituntunin na yan? Yan po ang buod ng ating balitaktakan. At sa ngayong, sa episode na ito, mga kaibigan, we are very happy to have a pastor as well as a doctor. Ang ating pong bisita ay isa pong theologian as well as a Masters in Public Health. Natapos niya po ang AB History and Philosophy of Religion at Masters in Public Health both sa Adventist University of the Philippines. Siya rin po ay PhD in Theology and Religion sa Manila Theological Seminary. And mga kaibigan, siya rin po ay isang kolumnista or columnist ng isang magazine, ang tawag ay Health and Lifestyle. Siya rin po ay iniimbitahan sa iba't ibang TV shows para mag-promote ng kalusugan at siya po ngayon ay ang Health Director ng Central Luzon Conference. Let's all welcome to our show, Pastor Richard Mendoza. Welcome po, Pastor. Maraming salamat, Ma'am Lalaine. At ako'y natutuwa, nalulugod, isang pribilehiyo na makasama sa programa mo at makapagbigay ng kadaragdagang kaalaman sa ating mga manonood. Ayun. So, kumusta naman po ang trabaho nyo bilang Health Director? Mabuti naman, Ma'am. Medyo malaki ang teritoryong nasasakupan. Ano po ba ang coverage ng inyong? Yan ay buong Metro Manila at 11 mga probinsya. Oh, medyo sa iba't ibang malaki. dako. Oo. And your work is to promote health and lifestyle. Ganun You na. go out, you go around your territory promoting good health. Oo, kasama yun sa ating mga gawain, yung pag-promote ng malusog na paraan ng pamumuhay. Kasama rin siyempre ang espiritualidad. Ayun. Laging magkakambal Oo. yan sa aking ministeryo. Oo, napakaganda, Pastor, kasi binalanse mo. You are a theologian as well as a doctor in theology as well as a master's in public health. So both yung spiritual and physical aspect ay meron kang alam. Yan ang aking paborito Forte. kahit nung ako'y bata pa. Yun ang forte mo. Okay, Pastor, can you give us an overview kung ano po ba ang buod ng talakayan natin sa episode na ito? Kanina ay nabanggit mo at nakita ko na gusto mong pag-usapan natin yung tungkol sa espiritualidad at kalusugan. No? Yung kinalaman ng ating katawan, pamumuhay, bilang mga Kristiyano, hindi lang sa ating espiritual, kundi sa ating pangkalusugan ng katawan. Kaya yun ang mga prinsipyo na pwede nating pag-usapan at maibahagi ko sa ating mga manonood. Okay. Pastor, alam ko po, at sinabi nyo rin na may mga basihan, may mga batas ang Biblia tungkol sa kalusugan. Medyo interesado po kami, interesado kaming malaman kung ano po ba ang mga batas ng kalusugan na nakasaad po sa Biblia.
Yung tatlong pinakamahalaga, Ma'am Lalaine, na prinsipyo para sa kapakanan ng lahat na magiging gabay ng isang Kristiyano ay maaari kong paikliin sa pamagitan ng katagang ito. Una ay yung pagmamalasakit ng Diyos sa ating kalusugan. Pangalawa ay yung kanyang mga batas o palatuntunan para rin sa kalusugan. At yung pangatlo, yung prinsipyo na ang ating katawan, ang ating kalusugan ay hindi sa atin lamang kundi pananagutan natin sa Diyos. Oh, talaga. So, may pananagutan tayo sa Diyos kung hindi natin na-maintain at na-achieve yung optimum health. Ganun Opo, ba ang totoo gusto yan, mong sabihin? totoo yan. Okay, Pastor. So, there are three major laws on health that you stated. Di ba? Tatlo yon. So, pwede bang isa-isahin natin yon? Yung una muna, yung tungkol unang sa, prinsipyo. sa kalusugan. O kung maalala natin, sa ating Biblia ay ikinuwento kung paanong nilalang ang ating unang mga magulang, si Eva at Adan, at pagkatapos pumasok ang kasalanan, pumasok ang pagkakasakit, may mikrobyo na, namamatay na. So, nagkaroon ng suliranin sa kalusugan. Pero ganun pa man, pinadama pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit. At kung maaari akong magbuklat ng talata sa Biblia, ipinahayag yun sa pamagitan ni Juan sa 2 talata. Ang sabi dito, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan at gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, hindi lang ang ating espiritualidad ang pinagmamalasakitan ng ating Panginoon, kundi yung, Ang physical na aspeto. yes, yung kalusugan natin. So, He really would like us to be healthy at all times. Totoo po yun. Ganun tayo kamahal ng Diyos, bagamat nagkasala na ang tao. Napakaganda. So, yung pangalawa naman po na batas, parang sinabi mo na may batas sa kalusugan at meron pang another batas. Ano po yun? Parang napakaraming batas na binigay ang Panginoon sa atin. So it proves to show na ang Panginoon po ay talagang very much concerned, no, sa ating kalusugan. Ano po yung pangalawang Gusto niya kasi batayan? tayong gabayan, ma'am. So binanggit ko kanina yung kanyang pagmamalasakit. Then yung Gusto kong sunod. banggitin yung pangalawang prinsipyo. Yes, Yung okay. pangalawang prinsipyo ay yung prinsipyo na tayo ay pinagkatiwalaan lamang ng ating mga katawan upang pangalagaan ito at panatiliing malusog. Ayun. So, makikita natin sa kabanatang 19 at 20 o talata 19-20 ng kabanatang 6 ng unang Korinto. Ang sabi rito, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Nangangahulugan ito, ma'am, na ang katawan natin ay responsibilidad natin sa Panginoon. Bakit nagkagano? Ang sabi sa talatang 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Ano po yung halaga na yun? Yung kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus. Luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. So makita natin, hindi mo pwedeng sabihin na katawan ko ito, akong bahala Right. kung anong kakainin ko, sirain ko ang kalusugan ko, sapagkat yan ay Borrowed lang, pinahiram. pahiram lang Oo. at tahanan ng Espiritu Oo. Santo. So, dapat maintindihan niya ng ating mga televiewers, ano po, as stated in the Bible, na ang ating pong katawan ay hiram lamang, pinahiram lamang ng Panginoon sa atin, and we should take care Siya of ang it. tunay na may-ari nito. Siya ang may tunay na may-ari. Para pala yung pastor na meron akong isang mansyon, rest house sa Tagaytay, no? Ako ang may-ari niyan. Pagkatapos meron akong pinatira, no? Pagkatapos yung pinatira ko, parang they just don't mind taking care of, yung aking Sinalaula. rest house. Sinalaula. Oh, yun, sinalaula, no? So, pagbalik ko siguro dun sa mansion house, I will feel bad. No, I will feel bad na hindi man lang inalagaan yung mansion ko. Pero Mas unlike me, ako magagalit, masasaktan, no? Dahil lang sa hindi inalagaan ang aking rest house. Pero ang Diyos, Tama siguro ka, ma'am. nasasaktan lang, pero nagagalit ba siya? It's even more than that. Oh, Kasi yung kinukwento mo, pag-aari mo lang ng isang beses. Ang ating katawan, 2 beses pagmamayari ng Diyos. Nung tayo lalangin niya, unang-una. At pangalawa, nung
tubusin tayo sa pamagitan ng dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Kaya talagang napakahalaga na ingatan ang templo ng Diyos at yun ang ating katawan. Okay. So, tama po yun na since ang ating katawan ay templo, pag-aari ng Panginoon at templo ng banal na Espiritu. So, ano po ba ang mga pamamaraan na kailangan gawin ng bawat isa sa atin para mapanatili nating malusog? Ang ating katawan. Nabanggit mo kanina yung mga batas. Minsan tinatawag itong kautusan o palatuntunan. May mga binabanggit sa Biblia tungkol dyan. Ang unang-una kong gustong banggitin ay yung nasa Lumang Tipan. Kanina, Old Testament. Sa introduction mo, nabanggit mo yung pangako ng Diyos sa mga Israelita na kung susundin yung kanyang mga batas, of course, mga kalusugan kasama doon ay ilalayo sila sa mga sakit ng mga Ehipsyano at sila'y pagagalingin sa kanilang karamdaman. Talagang totoo, ma'am, yan. Yang nangyari na sa ngayon, ang number 1 na killer all over the world, not only in the Philippines, ay yung cardiovascular disease. Nung hukayin ang mga bangkay o yung mga mamis ng mga Ehipsyano, ay nakita na puno sila ng mga kolesterol, yung kanilang mga ugat, may tinatawag na arteriosclerosis, may mga bara-bara. Iba't ibang mga May sakit cancer. na nakabatay sa filosofiya o mga kautusan tungkol sa kalusugan. Actually, ang sabi ng mga researchers na nakita at nakakita noong mamis, noong binuksan nila yung mamis, yung top 4 killer diseases natin ngayon, yung cancer, Yes. stroke, heart disease, ay naandun rin sa mga mamis. So, ang gustong sabihin, yung mga sakit natin ngayon ay natagpuan na rin at naranasan na rin ng mga Egyptians. Kasi hindi nila sinunod ang mga Yes. kautusan tungkol sa kalusugan. Wala palang pangalan ang mga sakit noon. Akala nila na-engkanto o nagalit yung Diyos-Diyosa nila. Ganun, ma'am, ang pangyayari. So, dito, ma'am, sa Levitico 11, ay makikita natin ang mga batas ng Diyos na ibinigay niya sa mga Israelita noong unang panahon. Pero hindi ito nangangahulugan na para lang sa kanila. It applies even to us today. So dito, medyo mahaba ito. Ito na ang laws on health, mga batas ng kalusugan. Tungkol ito sa diet muna. Okay. Kasi sa Biblia, may tinatawag na 3 diet o yung mga may Pagkain. kinalaman sa pagkain. Ang una yung ideal diet, no? Yung ideal diet, kung maalala natin, nung lalangin ng Panginoon, nakatira sila, ang ating unang mga magulang dito sa halamanan ng Eden, perpekto, mga halaman, magagandang prutas, no? At ang pinapakain sila ng Diyos, sa kanila ng Diyos, yun ang tinatawag na ideal diet. Matatagpuan natin yun sa Genesis 1:29. Ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. That's the original diet. Yes, fruits, grains, and nuts. Herbs. Yung mga herbs, minsan uhay, iba-iba kasi depende sa bansa. Pero mapansin mo, parang wala pa yung gulay. Walang vegetable na binanggit. Siguro, So saan yan saan papasok yan? Sabi mo 3 diet. Yes, so we oo. are just on number 1, yung original diet. oo, yun ang original kasi hindi pa sila nagkakasala. Hindi no? pa nag-flood. Hindi pa nagkakaroon ng, nasa Eden pa sila. Oo nga. It's a perfect word. Napakaganda ng kanilang. Pinalaya sila sa halamanan ng Eden. Nagkasala na, may mikrobyo na, nagkakasakit na. Idinagdag ng Diyos ang gulay. Dati yung gulay, mga hayop lang ang kumakain eh. Ngayon, idinagdag ang gulay, makakatulong ito sa paggaling dahil meron ng mga karamdaman. So yun ang pinaka-ideal na diet. Yung fruits, grains, nuts, and vegetables. So pangalawa na yon. Sa atin sa ngayon, pwede na natin siyang buuin na ito yung pinaka-ideal diet natin. Kasi ang inabot na natin, yung after the fall, mga makasalanan na tayo, nagkakasakit na tayo. Ano yung 3rd diet? Yung sumunod, tatlo, yung sumunod yung tinatawag na unacceptable diet.
Ito yung gusto kong basahin. Medyo interesting yan. Meron palang unacceptable diet. Unacceptable. Oo. Even during the time of Adam and Eve and Nung the sila'y olden magkasala times. naman. Oo Nung nga. sila'y magkasala Ano nga na. po yan? Ito, yung And binabanggit does ko it kanina. apply ngayon? Applicable sapagkat ang prinsipyo ay ganun din. O, kung aking, Sige nga po, pakibasa kung nga inyong po yung mamarapatin, non-applicable diet. unacceptable. Hindi Unacceptable katanggap-tanggap. diet. Ay, Hindi okay. katanggap-tanggap. Oho. Kasi, kung maalala ninyo, ang Diyos, ang kanyang original diet o yung ideal diet ay, kung tawagin natin sa panahon natin ngayon, ay Vegan. vegetarian diet. Vegetarian diet or vegan, Oo. iba-iba pa rin ang klase ng vegan. Pero ibang pag-aaral yon. Makita natin na nung magkaroon ng pagbaha, panahon ni Noe, Noah's flood. makita natin, di naubos yung mga gulay. Kailangan nilang kumain. Doon yung panahon na pinagkalooban sila ng Diyos ng mga kautusan tungkol sa acceptable at saka unacceptable na diet. So ito, babasahin ko dito. Ang pagkatala dito, ito yung pagkasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel. Ito yung binanggit, akin ang lalaktawan doon sa Malaga. Alinmang may hati ang paa na baak ngumunguya sa mga hayop, inyong makakain. Ito yung mga batas sa mga pwedeng kainin. Ngunit, huwag ninyong kakanin ang mga ito. Ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Ito yung batas tungkol sa mga beast o yung mga hayop, yung mga hayop na pangkaraniwang nakikita natin. Kailangan ngumunguya at may baak ang paa. Yun ang batas. Yung pangalawa, yung mga nilalang naman sa dagat, kailangang may palikpik at may kaliskis. Makikita natin dito yan sa talatang 9. Ang mga ito'y inyong makakain sa mga nasa tubig. Alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa dagat, sa mga ilog, lahat ng gumagalaw sa tubig, at sa lahat ng mga may buhay sa tubig, pawang karumal-dumal nga sa inyo. So makita na natin, yung sa mga isda, pag walang palikpik o kaliskis, Hindi ay pwede. hindi pwede. Ang tawag doon, unacceptable diet. Hindi katanggap-tanggap. At yung sumunod naman, yung sa mga lumilipad, ang pamantayan naman dito, binanggit na yung pangalan ng mga ibon. At halos Very specific siya dyan. very specific, yung lawin, yung iba dito hindi na natin kilala. Ang kilala natin yung uwak, pero yung iba wala sa ating bansa. Pero itong mga to, kung mapapansin mo, karamihan dito yung mga carnivorous na mga ibon. Kagaya ng buitre, mga kumakain Mga ng flesh-eating, mga bangkay. oo, Ito yung mga fowls. unacceptable na diet na tinatawag sa Biblia. Okay. So, yun lang ba ang mga unacceptable diet? O, ito yung in general na binabanggit. If I Okay. may mention specific, kagaya sa mga hayop na yung mga naglalakad na inaalagaan ng tao, very specific ang pagkabanggit dito, pangkaraniwan ito, ay yung baboy. Yung baboy. Isa yan sa mga hindi katanggap-tanggap na pagkain nung ibigay ng Diyos sa mga Israelita. And it is ang clearly kautusan na ito. stated in the Bible. Ay, napakalinaw. Na andito siya, andito ang pagkabanggit dito sa talatang 7. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, sabi sa talatang 8. At ang bangkay ng mga iyon, huwag ninyong hipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Pastor, what do you think? What? Why? Bakit? Ano po kaya ang dahilan kung bakit pinagbawal itong mga na-mention mo mga pagkain, especially ang pork sa atin? Are there some medical findings to back up itong itong nakasaad sa Biblia? There must be Napakarami some nun. reasons behind. Pwede po Napakarami bang ng i-state? ginawang pag-aaral. Actually, hindi lang tayo mga Kristiyano sa Biblia natin nakasulat ito. Yung ating mga kasamahan sa ibang pananampalataya, kagaya ng mga Muslim, ay ganun din ang nasusulat sa kanilang Quran. Una, alalahanin natin na Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Kagaya ng mga hayop na yan. He must have known kung ano yung mabuti at masama. Pumasok pa ang kasalanan. So, nagkaroon na ng mga sakit, mga karamdaman. At isa itong baboy
sa nadiskubre, bukod sa napakataas ng kanyang fat content, sa balat pa lang makita mo napakakapal na ng kanyang taba. Yung cholesterol, no? Yun yung lagi natin pinag-uusapan ngayon sa kalusugan. Bukod doon, yung kanyang laman ay tirahan ng iba't ibang mga parasites, kagaya ng pinaka-notorious yung trichina. Pwede kang magkaroon ng trichinosis at iba pang pinanggagalingan. Ang point nito, Ma'am Lalaine, ay yung mga bagay na binanggit ng Diyos doon, sa ngayon talagang napapatunayan na. Maging yung mga shell foods na kinakain, wala pang red tide noong panahon na yon. Pero ngayon may red tide na, nakikita naman natin na tama ang Diyos nung ipagbawal niya ito. Ang daming nalalason. Mga scavengers ito, mga ma'am. Parang nakikita natin, di ba, may mga ipis tayo, mga langgam, kanya-kanyang role. Hindi naman nilalang ng Diyos yan para gawing pagkain. Kaya lang, natutunan ng tao ngayon. Pero originally in the Bible, isa yun sa hindi katanggap-tanggap o karumal-dumal na pagkain sangayon sa Biblia. Okay. Wow, napakaganda. We just tackled yung nutrition part nung healthy living at marami ka pang isi-share sa amin. Marami pang iba. Pero sasagutin niyo po yan pagkatapos po ng break. The resolution to quit smoking is a weighty decision in more than one respect. Many fear that dreaded weight gain that may easily follow stopping smoking. Why does this happen? There is the habit of moving the hand towards the mouth, easy to substitute food and calories. There is then increased snacking. The sense of smell improves, and much of food's flavor and attraction is related to the sense of smell. There are changes in our metabolism, and the metabolic rate falls. Another change helped by changes in hormonal function results in an appetite increase. There are many risks to being overweight, but if lifestyle changes such as exercise and healthful diet are in place, the weight gain can be addressed, minimized, and reversed. Positive lifestyle changes can help solve the weight gain problem and strengthen the resolve to break the habit. Welcome back to Health Unlimited, mga kaibigan. Patuloy pa rin po tayong tatalakay kung paano po natin mapapanatili malusog ang ating katawan. At Pastor, pinag-uusapan natin yung mga batas ng kalusugan sa Biblia, and we just tackled on the nutrition part. Natackle natin yung unacceptable diet. Ngayon po, syempre baka sabihin ng ating mga televiewers, lahat na lang ba yan bawal? Ano naman po ang mga acceptable na mga pagkain? Para may good news naman tayo sa kanila. Oo nga. Baka naman sabihin ay lahat na lang ay pinagdadamot ng Panginoon. Actually, bilang isang manlalalang, alam niya yung makabubuti sa atin. Sa mga karne, sa mga hayop, ay maaari namang kainin. Nabanggit ko kanina yung baboy na hindi siya karapat-dapat at siya karumal-dumal. Binanggit dito yung mga pwede namang kainin. Yung mga may hati, ang paa, nabaak, at ngumunguya. Yun daw, mga hayop na yun ay ating makakain. O ito yung pangkaraniwan sa atin, banggitin ko na yung mga nasa bansa natin. Pwede mong kainin ang baka, ang kambing, ang manok, yan mga po pwede yan. O yung baboy ang hindi. Pero ito, ang tawag dito, acceptable diet. Pwede. Pero alalahanin natin, may binanggit pa ako kanina, yung original o yung ideal diet. So yun po pwede naman yan. Sa mga isda naman, yung may kaliskis at may palikpik. Konti lang naman yung walang kaliskis at walang palikpik. Mas marami pa rin naman yung pwedeng kainin. Oo. Pero may nagsasabi ngayon na even if it is stated in the Bible na pwedeng kainin ang baka o yung mga hayop na may dalawang hati, ang kanilang paa. Pero it is important na kumain tayo ng mas maraming prutas at gulay. Prutas at gulay. At kung maaari, kung magagawa, ay yung ideal diet. Kasi yun ang design ng Panginoon sa ating katawan. Ngayon, kung hindi pa maaari, ay pwede naman yun. Ay kanina nabanggit ko yung ngumunguya. Baka akala, minsan may nagtatanong niyan, bakit ngumunguya naman yung baboy? Ang tinutukoy pong inunguya doon sa wikang Ingles, yung chew wet the cud. Yung pong cud, yung pag nakita niyong naka-standby yung mga kalabaw, di kumain na siya ng damo. Nandun na sa ilalim ng puno, ay ngumunguya pa. Yung po yung cud.
ngumumuya pa rin siya ng kanyang cud. Cud. Kaya yun po yun. Baka maging literal sa isipan ng ating mga manonood. Okay. So, dun pa lang yan sa mga solid na pagkain. Mga pwedeng kainin. O na pwedeng kainin. How about yung ano ang pwede nating inumin? Merong nagsasabi, Pastor, na bawal din daw po sa atin ang uminom ng alak. Tama po ba yan? Ano bang narinig mo, ma'am? Bawal uminom o bawal uminom ng marami? Sa atin po kasi, sa standard ng Seventh-day Adventist Church, alam po natin na it's a complete no-no, abstinence sa wine. Pero ang atin pong mga doktor, some of our medical doctors ay nagpe-prescribe ng wine para sa ating heart. And eto pa, it is also stated in the Bible that God used wine during His first miracle. So, paano mo po yun mapagtutugma, marirealign, marireconcile? Una, ma'am, gusto kong banggitin na nakalulungkot nga na minsan ay mali ang interpretasyon sa Biblia. Kasi may nababanggit na ganyan. Parang pinopromote ng Diyos na uminom ng alak in moderation at wag marami. Pero alam niyo, ang tanong dyan, how is the wine during the time of Jesus, yung miracle niya sa Cana, how is it different sa wine sa ngayon? wine na ngayon. Gusto ko muna basahin itong binabanggit ko sa alak dito. Ang sabi sa talatang 31 ng kabanatang 23 ng Kawikaan, huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro. Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ito yung isang binabanggit tungkol sa alak. At meron pang binabanggit tungkol sa alak. Ang alak sa kabanatang 20 din ng Kawikaan. Sa unang talata, ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. So sa pilosopiyang ito ng Biblia, makita natin na hindi talaga tama ang pag-inom ng alak. No? Hindi talaga tama ang pag-inom ng alak. May nabanggit ka kanina na ano bang pagkakaiba ng alak noong noon araw at saka ngayon? Maigi na itanong mo, ma'am, yan. Kasi akala siguro ng marami, kagaya ngayon, yung mga napapanood natin sa TV na kino-commercial na mga alak, may mga branded na ito, hindi ako pwedeng magbanggit ng brand. Pero noon, ang kanilang iniinom ay yung katas ng ubas. Katas ng ubas ang pure, kanilang... parang ngayon, juice natin yung grapes. Yung juice na grapes. Kasi sa Israel ito eh. Noong unang panahon sa Israel. And I think it is not fermented. Tama ka dyan. Kasi dalawang klase ang alak. Nabanggit mo yung miracle ni Christ sa wedding of Cana. Dalawang klase ang alak. Ang alak na salita, sa Tagalog na yan, sa English wine. Ang pinanggalingan niyan, ang ating Biblia, di ba, bagong tipan at lumang tipan. Yung bagong tipan, yung lumang tipan o matandang tipan, ang original nito, Ebreo, nanggaling sa salitang yayin. Yun namang Griego sa bagong tipan ay yung oinos. Nung isalin sa English, ay alak sa Tagalog, wine sa English. Bakit ganon? Doon pumasok yung kalituhan. Kasi akala ng mga tao, pagka binanggit na nagmilagro ng alak si Kristo, ayun ay kagaya ng alak ngayon na may alcohol, nakalalasing. Hindi, ma'am. Kasi May dalawang klase ang pagkakaiba. alak noon. Yung fermented at saka unfermented. At yung during the miracle, ang ginawa ng Panginoon ay yung not fermented. Tama ang iyong sinasabi, ma'am. Kasi paanong magmimilagro si Kristo na ang dumalo sa kasalan, may mga kabataan, may mga kababaihan, lalasingin man ni Kristo yon? Hindi. Ngayon, ma'am, pag tayo'y umiinom, may mga piging, may mga handaan, lagi tayong may juice eh. Nung araw, yun ang pinaka-juice nila. Yung pantulak, kumbaga, Social sa kanilang sila, kinakain. no? Pero yun, unfermented. Ang ibig sabihin ng unfermented, wala pa siyang alcohol, hindi pa siya nag-undergo nung process ng fermentation. So, yung unfermented na yung parang sa atin, pure grape juice. Nakakabili tayo niyan sa mga groceries natin.
purong Oh. juice. Yung masama na alak na binabanggit sa Biblia, yun yung fermented kasi may alcohol. Yun ang nakakasama sa katawan. Ay, Ipinagbabawal ng Biblia ang pag-inom nito. Okay. So, Pastor, nasa nutrition part pa rin tayo, no? Diet, then yung ano. Ano pa po ang masasabi niyo pang ibang mga batas sa Biblia kung paano natin mapapanatiling malusog ang pangangatawan at paano natin mapapaunlad, mapapalusog ang pangangatawan dahil sa ang ating katawan ay sinabing templo ng banal na espiritu. Kung maaari ko lang mabanggit, 'di ba, alak kanina binanggit natin no na misinterpret ito na pupwede hindi naman pala pupwede. Yung sigarilyo, siguro yung iba ang sinasabi sa akin, wala naman po sa Biblia ang sigarilyo. Kasi hindi pa naman na-invento yung sigarilyo. Although may mga prinsipyo, mga nakalalasong mga halaman, at saka tandaan natin yung prinsipyo, anumang nakakasira sa katawan ay hindi dapat tinitake. So alam natin yan. Sa mga inumin naman, of course, yung mga pwedeng makasira ng katawan natin, mga sobrang matatamis. Ang atin na lang gawing filosofiya ay yung nasa Biblia sa unang Korinto 10:31 Yan. na anuman ang inyong ginagawa, anuman ang iyong, kung ikaw may umiinom o kumakain, gawin ito sa ikaluluwalhati ng Diyos. So kung yung kinakain mo, iniinom mo, ay hindi yung kasang-ayon ng kautusan ng Diyos sa Biblia, hindi yung nakakapagbigay ng luwalhati sa Kanya. Ang exercise, on the positive side, kailangan natin yung pong mga ginagamit natin sa ating pagpupromote ng healthy So, lifestyle. kumbaga, itong nakasaad sa Biblia, pinopromote nito yung natural remedies, no? Mga natural na remedyo para mas lalong mapaigting natin ang kalusugan ng ating pangangatawan para worthy tayo na tawagin na templo ng banal na espiritu. Ano Tama po? ka dyan, Ma'am Lalaine. Kailangan talagang pag-ingatan natin ang ating katawan. Okay, so eto naman po yung sinasabing maintain a truly joyful spirit is also a part of the Lawson Health. Yung being optimistic, being positive, a positive thinker. Di ba? It's also stated there. The there's wise a man says, yes, a merry heart, do it good like a medicine. yan, So, how would maraming you react to nakakaalam that? yan. Totoo po yan. Ang tawag natin ngayon, yung stress. Kaya kailangan ang tao ay marunong magdala. Minsan, sa dami ng mga pasaway, mga konsumisyon sa buhay, nakakasira din yan. Pero yung mga prinsipyo ng Biblia, naandyan. Kasama din yung pananampalataya natin sa Panginoon. Nakakatulong yan sa kalusugan natin. Dahil meron tayong pinagkakatiwalaan, meron tayong inaasahan, meron tayong nalalapitan. Kailangan natin yung pananalangin, pakikisalamuha sa kapwa Kristiyano. Yan ma'am, mga filosofiya yan na nasa Biblia din. Pastor, meron pang meron isang adage or saying na nagsasabing, good health is a byproduct of obedience to the laws on health. Tama po yan, di ba? Kasi Totoo yan. there are a lot of different guidelines on health as clearly stated in the Bible. Pero hindi tayo magkakaroon ng healthy lifestyle kung hindi tayo mag-o-obey. Hindi tayo susunod sa mga alituntunin. Kaya nga, it is important na sumunod tayo sa mga alituntunin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi, we will reap what we sow. So kung abusuhin mo ang katawan mo, either madalas kang magkasakit o maaga kang mamamatay. At hindi yun ang panukala ng Diyos para sa atin. Okay. Dun po sa 3 John 2, may sinite ka na sabi mo Yung doon. malasakit ng Diyos. Oho, malasakit ng Diyos na ang gusto ng Panginoon na kailangan kung paano ka malago sa inyong spiritual na aspeto, dapat mas malago ka rin or equal ang paglago ng iyong physical na aspeto. Paano po, Kasi apektado, can you ma'am, elaborate on this po? apektado ang espiritualidad mo kung hindi malusog ang pangangatawan mo. Yung iyong komunikasyon sa Diyos, yung paglilingkod mo sa kapwa, yung kagustuhan ng Diyos na maging masaya ka, paano kang magiging masaya? May enjoy mo ang buhay mo na nananampalataya sa Kanya.
So yun ma'am ang koneksyon na, napakahalagang koneksyon talaga yan. Ay, okay. So napakaganda po talaga ng ng Panginoon na binabalanse niya lahat ng mga bagay. Okay. Now, Pastor, meron pong napaka-importanting issue ngayon, dito sa Pilipinas, yung sa family planning, so yung sa RH bill. Ano po ang masasabi niyo dito? Siguro, kung Biblia ang pag-uusapan, naririnig ko minsan, nakapanood natin sa TV, minsan kinukote yung Biblia. Yung bang hindi naman daw inutos ng Diyos na 2 o 3, ang utos nga ay may magpakarami. Actually, nasa Bible ma'am yan, ito. At sinabi sa Genesis 1, talatang 22, at mga binasbasan ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. So, ito yung kinukot nila. Pero, hindi nila napansin na nung iutos ito ng ating Panginoon kay Eva at Adan sa ating unang mga magulang, dadalawa pa lang kasi sila, ma'am. So ano ang ating masasabi sa RH bill? Are we pro or against? Ang atin po, yung tinatawag na responsible parenthood. Kung yan man ay artificial o yan ay natural na method. Kasi it's not only about family planning, yung meron din yung nakasalalay yung mga kalusugan ng mga magulang, ng mga bata. So para sa akin, as far as the Bible is concerned, wala namang pagbabawal. In fact, nung iutos yun, ang karugtong nun, at supilin or subdue. Take control. Kaya, ibig sabihin, siya ang nag-aalaga sa ibinigay ng Diyos na nilalang, mga ibon, siya pa nga ang nagpangalan sa Eva at Adan. Siguro kung ngayon iniutos ng Diyos yun, kita naman natin ang mga resources, ang ating mga environment, na abuso na. There must be some ways na hindi naman kalooban ng Diyos na tayo'y magkasakit sa hirap ng buhay, sa dami ng mga anak. Paano mo yang palalakihin, magkakasakit yan. Ang gusto ng Diyos tayo maging malusog. As to paanong pamamaraan, kanya-kanyang conviction. Pero sa Biblia, mga kapatid, ay, Ma'am Lalaine, hindi naman po tama na yun ang talatang gamitin. Kasi hindi po yun applicable ngayon. Ibinigay po yun noong unang panahon. Dadalawa pa lang sila. Kailangan nilang mag-multiply. So ngayon hindi na kailangan na mag-multiply. Okay. So Pastor, let's tackle na dun sa pinaka-last na batas alituntunin, yung responsibility ng bawat isa sa atin na pangalagaan ang ating pangangatawan. Responsibilidad natin ng mga Kristiyano at ng mga hindi ang kalusugan natin. Ingatan po natin ang ating mga katawan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya ipagdadamot yung makasisira sa ating kalusugan. At dahil mahal niya tayo, ginagabayan niya tayo. Kailangan lang nating sundin yon. Kaya bilang pinaka-prinsipyo, lagi nating tatandaan itong nasa unang Korinto, 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Very well said, Pastor. Maraming salamat po. Pinalawak niyo yung perspektibo ng ating mga televiewers, pati na rin po ako sa responsibility ng bawat isa sa amin na pangalagaan ng aming katawan at ito ay isang simbolo ng aming respeto at pagmamahal sa ating poong may kapal. Pero Pastor, hindi pa po dyan nagtatapos dahilan sa sasagutin mo pa po ang mga katanungan galing sa ating televiewers at sa ating letter sender. Pero bago yan, panuorin muna po natin ito. The resolution to quit smoking is a weighty decision in more than one respect. Many fear that dreaded weight gain that may easily follow stopping smoking. Why does this happen? There is the habit of moving the hand towards the mouth, easy to substitute food and calories. There is then increased snacking. The sense of smell improves, and much of food's flavor and attraction is related to the sense of smell. There are changes in our metabolism, and the metabolic rate falls. Another change helped by changes in hormonal function results in an appetite increase. There are many risks to being overweight, but if lifestyle changes such as exercise and healthful diet are in place, the weight gain can be addressed, minimized, and reversed. Positive lifestyle changes can help solve the weight gain problem
and strengthen the resolve to break the habit. Tanong lang po, may kinalaman ba sa kaligtasan kung hindi natin susundin ang alituntunin ng laws of health? Pastor, narinig mo ba yung katanungan ng ating man on the street? Ano ho? Ang tanong niya, may kinalaman ba sa kaligtasan kung hindi natin susundin ang alituntunin na nung laws of health? Yung laws of health hindi susundin, meron ba yung kaalaman sa kaligtasan? Parang very deep, ano ho? Pero pakisagot. Hindi naman yun ang magliligtas sa atin yung ating pagsunod. Kasi sangayon sa Efeso 2, 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa. Sa makatwid, ang nagliligtas sa atin si Kristo, yung kanyang sakripisyo sa krus, yung kanyang duwong na buhos. Pero, hindi nangangahulugan yun na pwede na nating labagin ang kautusan ng Diyos. Sapagkat tayo rin ang magsasuffer. Makita natin yung prinsipyo kanina na sinabi ko, may babala yung banggitin ko yung templo ng Diyos ang ating katawan. Sa talatang 17 ng kabanatang 3 ng unang Korinto, matapos sabihin na templo tayo ng Diyos, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Maaari tayong panagutin ng Panginoon. At hindi lang yun. Tayo mismo, mananagot na pag tayo nagkasakit, pag tayo namatay ng maaga. So, suffer the consequence tayo pag hindi natin nila. Pero pag sinunod natin, ay magiging masaya tayo. Ayun. At magiging malusog. Magandang kasagutan. And another question coming from our letter sender, si Johnson po ang pangalan niya. Marami po akong bisyo. Gusto ko pong magbago ng lifestyle. Ano po kaya ang inyong may advice sa akin? Maganda ang layunin mo, Johnson. Talagang yan ang palatandaan ng isang taong gustong mapabuti ang kanyang kalagayan. Kung ano man yung bisyo mo na yan, aking iniisip marahil yan yung kagaya ng pag-inom ng alak, ay i-give up mo yan. Sa biyaya ng Panginoon, kung merong mga pamamaraan na ikay sumali sa kung ano man yung iyong addiction na yan, ay sumali ka sa mga pwedeng makatulong sa iyo. Kung yan ay smoking, how to stop smoking. Kung yan ay alcoholism, pwede kang magparehab. Kung droga yan, ay ganun din. At magbalik loob ka sa Panginoon. At iyong isipin na hindi lang kalusugan mo ang naapektuhan, pati ang pamilya, ang relasyon mo sa iyong kapwa. Huwag mo nang hintayin na umabot pa sa mas malala, bukod sa kalusugan ay pwede. So, determinasyon ang kailangan, pananampalataya. Alalahanin mo si San Pablo, ganyan din ang struggle. Pero ano ang sabi ni San Pablo? I can do all things through Christ. Which strengtheneth me. So, sa iyong pagsisikap at sa biyaya ng Diyos, kaya mo yan. Nakaya nga ng iba. Nakaya ko rin nung tayo panahon na meron ding mga kahinaan. Ay, napakaganda. Very well said, Pastor. Pastor, can you give our televiewers your last piece of advice? Sa ating pong mga manonood, gusto kong ipaalala sa inyo na masarap po ang mabuhay. Subalit kung ang ating buhay ay hindi magiging maligaya, sapagkat tayo'y maraming karamdaman, marami tayong mga sakit na nararamdaman, ay hindi po makukumpleto ang ating kaligayahan kasama ng ating mga pamilya, mga mahal sa buhay. Kaya kung ating pong susundin ang panukala ng Diyos dahil sa kanyang malasakit sa atin, ay tayo rin po ang makikinabang. Ito pong salita ng Diyos ipinagkaloob sa atin bilang manual kung paano tayong mamuhay ng masagana, malusog at may kaligtasan. Samantalahin po natin ito ang pagmamahal ng Diyos. Pag ang pagmamahal ng Diyos ay iyong isinakabuhayan, ay magtatamo ka ng kalusugan. At ang kalusugan ay kayamanan. Ayun. Maraming salamat po, Pastor, for gracing our program. Sana po sa uulitin ay maimbitahan muli namin kayo. Maraming salamat po. Welcome. Thank you so much. Thank you din. Thank you so much. Kaibigan, napag-alaman natin na kailangan ng sumunod tayo sa mga tagubili ng Panginoon for us to attain and achieve good health. But yet,
this is still a long quest because most of us still indulge in the pleasures and leisures of life. Ano ang masarap sa bibig? Ano ang mapapagaan ng trabaho? Ano ang karanian sa buhay? Ang mga ito ang nagsasadlak sa atin sa bottomless pit ng karamdaman at kamatayan. This modern world and high technology has twisted our real perspective on health, di po ba? Kung noon, ang sabi ng Panginoon, gulay at prutas ang kainin, ngayon mga dilata na at quick fix food ang kinakain. Kung noon, kailangan na magbanat ng buto para kumain, ngayon push button na at switch ang uso. Kung noon, kailangan ka na magbilad sa araw para guminhawa ang katawan, ngayon, kung ano-ano na lang ang ginagawa, kalayawan sa katawan. Kung noon, clean living, ngayon, hindi ka na in kung hindi ka mag-give in sa mga fashion trends na kung iisipin ay nakadudulot ng karamdaman sa atin. Kung noon, mga herbal plants at natural na remedyo gaya ng ehersisyo, ang pag-inom ng masaganang tubig, pagkain ng tama, pagpapainit sa araw, palanghap-langhap ng purong hangin, pagpapahinga at pagtulog ng tama, at pagtitimpi o temperance, ngayon naman ay sandamakmak na gamot ang pinapainom sa atin. I ask no place for misinterpretation, mga kaibigan. Hindi po namin sinasabi na huwag na nating gawin ang mga ito. Basta lamang huwag po nating kaligtaan na meron pala tayong mga biblical principles na dapat sundin. Ito ay libre, madaling sundin at sang-ayon sa tagubilin ng ating Panginoon. Mahirap nga lang gawin kasi nga hindi nakaset at nakakondisyon sa ating kaisipan ang mga ito. But if we truly love God, and if we sincerely take heed of all His teachings, lahat ng ito ay maisakatuparan. At tayo ay magtatamo ng buhay na wagas at sadlak sa kalusugan at magandang buhay. May saying po na what we have is God's gift to us and what we become is our gift to God. Panatilihin nating isang magandang templo ang ating katawan para manahan sa ating katawan ng Diyos na buhay at ating kaglalan. Yan po, kaibigan, ang kabuuan ng ating episode. Salamat sa walang sawang pagtangkilik ng programang ito, ang Health Unlimited. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Soron Alfanoso. Sa muli po, maraming salamat. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay! Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class.